Yung minomonitor po nating low pressure area sa labas ng ating area of responsibility ay nabuo bilang isang bagyo kaninang alas 8 ng umaga. At nakikita nga po natin na makakaapekto ito na bagyong ito sa mga isla ng Kalayaan o sa Kalayaan Islands, kung kaya't pinangalanan po natin itong si Bagyong Romina. At sa kasalukuyan, maliban nga po dito sa epekto niya sa Kalayaan Islands, meron din tayong nakikitang mga pag-ulan na pwedeng maranasan sa Palawan Province o sa natitirang bahagi pa ng Palawan Province dahil din sa epekto ng trough nitong si Bagyong Romina. At kanyang lokasyon, base sa ating latest analysis, huling nakita sa layong 365 kilometers south po yan ng Kalayaan Islands. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot po sa 55 kilometers per hour near the center at gustiness na umaabot sa 70 kilometers per hour. At ang kanyang pagkilos sa kasalukuyan ay pahilaga, hilagang silangan. Medyo may kabilisan na to, 30 kilometers per hour. Samantala, maliban po dito sa bagyo, meron pa rin tayong amihan na nakakaapekto dito sa malaking bahagi ng Hilaga at ng gitnang Luzon. At meron din tayong shear line o yung boundary ng salubungan ng hanging amihan at ng hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. At yung shear line na yan, malaki ang epekto ng mga pag-ulan. Malaki ang dinudulot ng mga pag-ulan nito sa malaking bahagi ng Southern Luzon, especially the eastern section of Southern Luzon at eastern section ho ng Visayas. Kasalukuyan nga po ang kanyang pagkilos ay pahilaga, hilagang silangan nitong si Bagyong Romina at base po sa ating forecast track ay nakikita po natin na pipihit ho ito ng bahagya patungong hilaga, hilagang kanluran sa mga susunod na oras. At nakikita po natin na dadako po ito dito sa south o kanlurang bahagi ng Kalayaan Islands. And posible po na mag-intensify pa ito o lumakas pa by that time bago po ito tuluyang lumayo ng ating landmass o papalayo ng ating area of responsibility. Kasalukuyan nakataas pong signal number 1 sa Kalayaan Islands kung kaya't nariyan ang banta o minimal to minor threat to life and property in the next 36 hours. Kaya't iba yung pag-iingat at paghahanda ang ating abiso sa mga kababayan doon, lalong-lalo na't nag-i-expect tayo na may mga pagbugso ng hangin at malalakas na pag-ulan na dulot nga po nitong si Bagyong Romina. In effect pa rin ng ating weather advisory sa malaki o sa madaming probinsya ng ating bansa. So, posible nga ang intense to torrential na mga pagulan dito sa Kalayaan Islands dahil nga po yan kay Bagyong Romina. Samantala, heavy to intense rains naman ang inaasahan natin dito sa natitirang bahagi pa ng Palawan Province. Moderate to heavy naman ang pwedeng maranasan dito sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, dito po sa Masbate, Northern Samar, sa Capiz, Iloilo, Aklan at Antique. Kaya't iba yung pag-iingat pa rin ang ating advice sa mga kababayan doon. Hindi po pwede maging kampante at posible pa rin yung mga pagbaha dahil sa halos patuloy na mga pag-ulan. Samantala, tomorrow o bukas ng tanghali hanggang Tuesday ng tanghali, posible pa rin ng heavy to intense na mga pagulan dahil sa shear line dito sa Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes. Habang moderate to heavy naman o katamtaman hanggang sa malakas na mga pagulan ang mararanasan sa Albay, Sorsogon, Masbate, maging dito po sa Romblon, Marinduque, Oriental Mindoro at maging sa Palawan Province. And by the third day o Tuesday noon to Wednesday noon, very possible pa rin ho yung heavy to intense na mga pagulan dito sa Aurora, Quezon Province, at habang moderate to heavy naman dito sa Isabela, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate at maging dito sa Oriental Mindoro. Dulot po yan ng shear line pa rin. Samantala, nakataas din ang ating gale warning ngayon sa Batanes. So, sa mga baybaying dagat ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur, maging dito po sa Kalayaan Islands, kung saan nariyan po ang ating bagyong si Romina.